The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His goodness and His Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, di ko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos, at siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Hawak siya, hawak siya, hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya, hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Hawak siya, hawak siya, hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya, hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon, dahil ang Panginoon, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Glory to God, hallelujah, magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid, kamanggagawa na naririto na sa ating worship center. Sama-sama po tayong lahat na mag-aaral ng salita ng Diyos sa presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Yes, good morning mga kapatid. At manalangin tayo bago tayo mag-umpisa ng ating pag-aaral. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami muli sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin, sa mga nakaarang araw, at ngayon naman po ay patuloy pa rin yung binibigyan kami ng pagpapala na galing sa inyo. Muli mangusap ka, banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan at magbigay ka ng kaalaman, mabuting kaalaman para sa amin upang maihayag namin na may kapangyarihan ang iyong banal na salita sa umagang ito. Pagpalain mo po kami at patuloy mo pong alagaan ang lahat ng mga sumusubaybay sa amin upang they continually relate in the presence of the Lord sa aming pag-aaral sa umagang ito. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, memory verse of the week, Acts 2:42. Sa New King James Version, mga kapatid, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship,
in the breaking of bread and in prayers. Amen. Sa Tagalog At sa version. Tagalog, mga kapatid, Gawa 2:42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga pananalangin. Glory to God, hallelujah. Purihin ang Diyos sa isa na namang mabiyayang araw na kanyang ibinigay sa atin upang tayo po ay makapag-aral ng banal na salita ng Diyos. Thank you, Holy Spirit, for your divine presence amongst us. So mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tinatalakay natin ngayon dito sa ating sanctification na process na topic. Naririto ngayon tayo na living in the kingdom of God. It is a new lifestyle. It is a new way of living. At narito ngayon tayo sa part 4. At kukunin natin ang Bible verse natin ngayong umaga ay naririto sa Matthew 9 verses 35 to 38. Yes, basahin po natin sa English at sa Tagalog, mga kapatid, no? Matthew 9:35 to 38. Jesus went around visiting all the towns and villages. He taught in the synagogues, preached the good news about the kingdom, and healed people with every kind of disease and sickness. As he saw the crowds, his heart was filled with pity for them, because they were worried and helpless, like sheep without a shepherd. So he said to his disciples, "The harvest is large, but there are few workers to gather it in. Pray to the owner of the harvest that he will send out workers to gather in his harvest." Sa Tagalog, mga kapatid, Mateo 9:35 hanggang 38, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Talakayin natin, mga kapatid, sa mga talatang ito na binasa natin, makikita natin na sa Mateo 9:36, Jesus saw the crowds and feels compassion for them. At na-recognize niya na very distressing at helpless ang kanilang condition. Katulad ng isang tupa na walang shepherd. At pagdating naman sa talata 37, kaya sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "The harvest is plentiful, but the workers are few." At pagdating sa 38, he urges them to pray to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So ano na makikita natin? Anong malalaman natin dito sa mga binasa nating mga Bible verses? Na malaki ang pangangailangan ng mga tao. People are in need. You see, maaring yung passage na ito ay naganap nung kapanahunan ni Lord Jesus nung siya ay nandito sa lupa. Pero ito naman ay nangyayari din ngayon dito sa ating present generation. See, yung nangyari noon, nagaganap din ngayon. So, tanungin natin, ano yung kailangan ng mga tao? Sino ang kailangan ng mga tao? It's none other than ang ating Panginoon, ang ating Diyos, our Lord Jesus Christ. He is our Lord. He is our Savior. I remember nga, nabasa ko mula dito sa Grace Quotes, itong mga quotes na ito. If our greatest need had been information, then God would have sent us an educator. If our greatest need has been technology, then God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, then God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure,
God would have sent us an entertainer. If our greatest need had been political instability, then God would have sent us a politician. If our greatest need was good health, then God would have sent us a doctor. But our greatest need was salvation. And so God sent us a Savior. And so God sent us what we needed. I remember, sa habang ginagawa nga namin itong lesson na ito, when I was in high school, ang tagal na noon ha. So, sasakay ako, pauwi. Sasakay ako, papunta sa school, and then pauwi. Doon sa aking area o lugar, na lagi ako naghihintay ng sasakyan pauwi, meron ako nakikita laging malaking signboard. At nakasulat doon, Jesus is the answer. So sa akin, nakikita ko lang yon. So lumipas na ang panahon at napunta na nga ako dito sa renewal. At muli pinaalala sa akin ni Lord yung signboard na nakita ko, Jesus is the answer. Noon, nung nakikita ko yun, high school pa ako, sa akin wala yon, nakita ko lang siya. Pero ngayon, binigyan kahulugan ng Diyos yung signboard na yun. At sabi niya, if Christ is the answer, what is the question? Sabi ko, nga Lord, bakit siya ang sagot? Ano ang tanong? And God Himself gave me the question. And the question is, who will save me? And Jesus is the answer. Yung pala mga kapatid, alam niyo malaki ang pangangailangan. Maski magpahanggang ngayon, man is in great need. Every one of us needs God. And we need Jesus in our lives. Kaya Psalm 121 verses 1 up to 2. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. Tagalogin mo nga. Doon sa mga burol ako'y napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. No, man will always feel an emptiness in their hearts unless Jesus fills that heart. That's why we need to preach the gospel. We need to preach about the kingdom of God, just like Jesus while He was on earth. And this is our responsibility. Ipahayag natin ang tungkol sa magandang balita ng kaligtasan, ating ipalaganap ang kaharian ng Diyos sa ating kapaligiran. Yung 2 Timothy 4 verse 2, it says, Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. This verse emphasizes the importance of having compassion sa ating kapwa, especially doon sa mga taong nangangailangan, both physically and spiritually. See, sa ating nabasa mga Bible verses, there is a plentiful harvest. Now, it refers to the people na nangangailangan na marinig ang salita ng Diyos at kanilang makilala ang Diyos natin. At Romans 10:17, faith comes from hearing the Word of God. At dito'y mababasa din natin ang kakulangan ng mga manggagawa. At yung mga workers dito, ito yung actively involved in sharing the gospel and serving other people. Kaya mahalaga po ang pagpapalaganap o expansion ng kaharian ng Diyos at pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Dito rin sa binasa natin kanina, there was the call to prayer, mga kapatid. Panawagan para manalangin. Hinihikayat ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga tagasunod na manalangin sa Diyos na magpadala ng mas maraming tao na handang maglingkod at magbahagi ng Ebanghelyo at ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Anong personal reflection natin sa mga binasa natin Bible verses? Mga kapatid, no? Unang-una ang talatang ito ay naghihikayat sa atin na pag-isipan ng ating sariling kahandaan, makibahagi sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, at manalangin para sa mas maraming manggagawa na ipadala sa pag-aani. Kailangan natin ang mga kapatid at ang Diyos ay pihipo at gagalaw upang ang ating panalangin ay masagot, mga kapatid. Ang mga talatang ito ay tumatawag sa atin na hindi lamang manalangin kundi maging handa
tumugon sa tawag ng Diyos na maglingkod at magbahagi ng ebanghelyo at ipalaganap ito at ipalaganap ang karyaan ng Diyos. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ay ating tatalakayin yung tungkol sa ating pakikiisa at pagganap ng ating responsibility sa loob ng kaharian ng Diyos. Now, it's regarding the preaching of the gospel at the expansion of the work or the mission of the kingdom of God. See, the word of God and the kingdom of God, kailangan po ipahayag natin, mga kapatid, throughout the ends of the world. Kaya doon sa mga nakaraan nating mga pag-aaral, ay tinalakay na natin papaano mabubuhay ang mga believers sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Yung part 1, tinalakay natin ang tatlo. Living our lives focusing on God's authority. At pangalawa, living in the kingdom of God is living in relationship with God. At yung ikatlo, living in the kingdom of God is living in freedom. Nung ikalawang bahagi naman ng ating pag-aaral, yung ikaapat, tinalakay natin na living in the kingdom of God is living in the Spirit. Ikalima, living in the kingdom of God is walking in the Spirit. At yung ikaanim, living in the kingdom of God is living by faith. Nung ikatlong bahagi naman ng ating pag-aaral, tinalakay natin yung ikapito, living in the kingdom of God is a life of transformation. We become a new person. At yung ikawalo, living in the kingdom of God is living with a kingdom mindset. Ikasyam, living in the kingdom of God is living a life of community. Narito ngayon tayo sa ikaapat na bahagi na kung saan tatalakayin naman natin yung ikasampu na kung papaano ang believers mamumuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. At yung ikasampu, living in the kingdom of God is participating in God's Word. Kasi nandirito tayo eh. Ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay may will. Meron siyang mission. At tayo ngayon, ang kanyang mga hinipo at niligtas at binigyan ng bagong buhay. And so therefore tayo, ngayon, we have the responsibility that we have to participate sa ginagawa ng Diyos. Kaya dito sa 1 Corinthians 3 verse 9, For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Oo. Kami, kapwa, manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. oo. Ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay pinagpalang buhay. Mga Yes, my dear people of God. Kaya tayong lahat na ngayon nandito, living under the authority of the kingdom of God, we are blessed people. It's a life full of blessing. Oo, hindi lamang pinagpala. May mga miracles pa rin And nangyayari. you will see miracles, Patuloy mga na kapatid. miracles, oo. Talaga nga naman. At ang mirakulong ito ay nagbibigay ng isang matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito'y mapagpalang buhay. Yes. But mayroon tayong dapat gawin, may responsibilidad tayo. Yes. At dapat nating malaman at umunawaan ang mga responsibility ito sa loob ng kaharian ng Diyos. Amen. So ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos at aktibong pakikilahok at pakikisa sa gawain ng Diyos ay kinapalooban ng pagbabago ng puso at isang pangako sa pagsunod sa mga turo ni Jesucristo. And of course, pagsisikap ng isang mananampalataya na ihayag ang pag-ibig, katarungan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, both personally and professionally, mga kapatid. Ang kaharian ng Diyos, merong mission. The kingdom of God has a mission. See, yung purpose ng ating Panginoon, ang intention ng ating Panginoon is to restore all nations, all peoples, all cultures, indeed all creation from the sinful rebellion of humanity and its effects. So God is on a mission. He has a long-term purpose or goal to restore people from all nations, the whole creation, na makabalik sa Kanya. God wants, kung ano yung plano niya noong araw, maganap sa atin ngayon. To bring about God's rule and reign on earth, marked by justice, love, peace, and joy, and there is
reconciliation. And ultimately, matanggap natin ang buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos sa lahat ng sa Kanya ay tumanggap at nagtitiwala, nananatili, and being faithful to Him. Sapagkat sa Romans 3:23 ay alam natin ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagdating ngayon sa Romans 6:23, ang katapat ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang layunin ngayon ng Diyos ay maibalik tayong lahat sa Kanya. Maalis tayo sa isang uri ng buhay na kung saan tayo naghihimagsik. Tayo ay patuloy sa pagkilos at paggawa ng mga kasalanan. So, unang-una, God's purpose is to restore everyone to come back to Him. Pangalawa, God wants redemption and reconciliation. Ang gusto niya ngayon ay muli na tayong magkaroon ng relasyon sa ating Diyos, sa Ama sa langit. At ito naman ay mabuti para po sa ating lahat. At magkaroon din ng healing, magkaroon among all the peoples, among all the creations. Alam niyo naman, marami ring mga broken relationships. Maganap yan. Magkaroon ng healing sa buhay ng mga tao. At ang consequence ng sin ay mawala na sa atin. Kaya yan ang nais at plano ng Diyos sa ating lahat. Every relationship that was broken, ay ito po ay muling maiayos at maibalik. At yung ikatlo, ang ikatlo, mga kapatid, no, yung sa mission ng ating Panginoon ay may mabuting balita. May maganda at totoong balita. At, may kaligtasan. At na may daladalang kaligtasan. Amen. Yan, mga kapatid. So, ang kaharian ay ipinakita bilang isang mabuting balita. Dahil nag-aalok ito ng kaligtasan, kapatawaran, at isang bagong paraan ng pamumuhay sa pamamaraan ni Hesukristo. Ang supernatural na gawain ng Diyos ay para sa kaligtasan ng kanyang mga piniling tao. Of course, yung naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Sumusunod pa. And of course, sa number 4, living in the kingdom of God means embracing o pagtanggap sa pamamahala ng Diyos sa ating buhay. Pagbibigay prioridad sa kanyang mga halaga, yung mga values, no, of course, no, at paghahanap ng katwiran, righteousness, kapayapaan, kagalakan, habang nagtitiwala sa paglalaan at biyaya ng Diyos. Sa Roma 14:17, ito ang sinasabi, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ano pang may dadagdag natin, mga kapatid? What is the work of the kingdom of God? The kingdom of God is the reign. Ito po'y paghahari ng Diyos sa isang dynamically active na pamamaraan. At ito po'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang layo nito ay ang pagtubos ng kanyang mga tao mula sa kasalanan at mula sa mga kapangyarihan ng demonyo. At ang huling pagtatatag ng bagong langit at bagong lupa. In John 5:17, Jesus answered them, my Father is always working and I too must work. Luka, the Father is always working. Laging kumikilos ang Diyos Ama. Meron siyang paggalaw, meron siyang gawain. At ang word, sinabi ni Lord Jesus, always working. No. Kaya sinabi ni Lord Jesus, I too must work. Tayong mga believers, anong gagawin natin? We too has a work to do. We have a responsibility. Ang ating pong gawain ay makibahagi sa Diyos. To participate. Tumulong na makamit ang kanyang layunin. Yan, napaka-importante yan. Ang mission ng Diyos ay tubusin ang mundo at ang pangunahing linya ng kwento ng Biblia at layunin nito ay intensyon ng Diyos na ibalik ang lahat sa kanyang kaharian. Lahat ng tao, lahat ng kultura, lahat ng nilikha, lahat ng makasalanan, yung mga naghihimagsik na sangkatauhan ay kailangan nating maibalik sa kaharian ng Diyos.
So ang mission natin, mga believers, tayong mga tinawag na at nakilala na natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, kailangan makibahagi tayo sa mission ng Diyos. Tayong mananampalataya ay dapat lumahok sa mission ng Diyos sapagkat ang mensahe ng kaligtasan at pag-ibig ay yan ang pinaka-purpose ng mission ng ating Panginoon sa mundong ito. Alam niyo, bilang mga Kristiyano, lahat ng ginagawa natin, lahat ng ating ginagawa, mula doon sa mga makahulugan, very significant, so doon sa simple job, o kaya maliit man yan, malaki man yan, mga kapatid, kailangan tingnan natin yan ayon sa mata ng Diyos. No matter what we are doing, maaring simple lang yan, maaring tinitingnan natin, baliwala kapatid, lahat po ng yan ay gawin natin para sa ating Diyos. At bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Gawin natin lahat yan para sa kaharian ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, we have to realize, meron din tayong dapat gawin ha, mga kapatid. Hindi lang tayo basta tatanggap ng biyaya because naririto tayo sapagkat yung mga nauna sa atin ay kumilos, nagtiyaga, nagsakripisyo. At ngayon tayo ay naririto. At tayo naman, ganun din, magpapatuloy din tayo na kung ano ang ginawa ng mga nauna sa atin, makikibahagi tayong lahat sa gawain sa loob ng kaharian ng Diyos. At hindi lang yan, it's a privilege. Isang malaking biyaya, nandirito tayo ngayon at dinala tayo ng Diyos at tayo ay gumagawa dito sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya yung 1 Corinthians 10:31, Unang Korinto 10:31, kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang inyong mga ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. kaya nga ibig sabihin na yung ating mga pagkilos, maliit man yan, simple man yan, they should all be motivated as by the desire to please God at ipakita ang kanyang karakter upang makilala siya ng maraming tao. Kaya yung Ephesians 5:10, Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Iyon ang kanyang... try to learn what pleases the Lord. Lord. Alamin natin. Ano ba yung nais ng Diyos? Ano makapagbibigay kasiyahan sa kanyang puso? So let us emphasize na ang lahat ng ating ginagawa, gawin natin yan para parangalan at bigyan ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Kaya Isaiah 43 verse 7, Sila ang nasa aking saan? bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kaya sundan natin ang pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo. Let us follow Jesus' example. You see, kaya yung 1 Corinthians 3:9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo'y kanyang bukirin. Jesus lived a life of humility, of service, of love. Diba? He is the light of the world. Kaya itong mga passages na ito ay nagdi-describe sa atin na tayo po ay mga co-workers sa pagsisilbi o paglilingkod sa ating Panginoon. We have to understand the role that we have to play. Kaya as fellow workers, we are not just volunteers. We are not just attending during our Sunday fellowship. Hindi lang tayo basta nag-a-attend ay mga prayer meeting, mga online Bible study natin. We need to be co-laborers with Christ daily. At gagamitin natin yung ating mga kaloob na bigay ng ating Panginoon. Let us use our gifts in the church, in the marketplace for the kingdom expansion. We are not on our own, mga kapatid. Our role in the kingdom of God is important. We are called to be actively participating, bringing our unique gifts and talents. And as we step into this role, kapag ito po ay ating ginamparan, you know what happens? We enrich our spiritual journey. At alam naman nating lahat na tayo po ay nasa journey. We are all pilgrimage. Meron tayong destinasyon, meron tayong patutunguhan sa lahat ng mga pagkilos natin. Darating po ang panahon na yan, mga kapatid. Kaya tungkulin natin
alamin natin, makiisa tayo sa gawain ng kaharian ng ating Panginoon. Actively ha. So hindi lang mo talaga tayo mag-attend o upo lang. We have to know, let us pray to the Lord, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? The fact na binigyan ka ng kaloob ng ating Panginoon, your gifts and talents, use them. But the point is, alam mo ba kung ano ang talento at kaloob na bigay sa iyo ng Diyos? So we have to pray very deeply na ito ay mai-reveal sa atin ng Panginoon at bigyan tayo ng pagkakataon na ito po ay ating magamit. Okay, mga kapatid. So kailangan po sa gawain ito, we need to be committed in participating in God's work. Okay. May tanong tayo mga kapatid, what does it mean to be committed to participating in God's work, no? Ang ating pong kasagutan ay ang pagtatalaga ng espiritu natin at sa kalooban ng Diyos at layunin niya ay ang paglalagay ng ating sariling buhay. Ang sa ating sariling espiritu sa pangangalaga ng Diyos, mga kapatid. So to commit one's spirit to God, Yes. God's will and purpose is to put one's own life, One's own spirit one's own spirit into God's God's care. Ika care. nga, submitting our lives. Oo. Di ba? Mag-surrender tayo Jesus. in a humble spirit. Surrender natin yung ating buhay sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya yung Proverbs 16:3, tayo po ay sinasabihan, tinuturuan na Commit your work to the Lord and your plans will be established. yes, so Kaya mahalaga po sinasabi yan. dito, entrust all your work and activities to God so that He may cause them to bear fruit according to His will. Yeah, So, kasi may magbubunga, mga kapatid. May Ang bunga. pagiging matapat na Sa- paglilingkod sa Diyos ay magriresulta ng isang bunga. Oo. Matutuwa at kalulugdan tayo ng ating Panginoon. Purihin na Diyos. Eh ano naman ang benepisyo ko kapag ginawa ko yung gawain, kapag nakipag-isa ko sa gawain ng O, yan ating ang mga tanong, Panginoon. no? What are the benefits bakit? of doing God's work, O mga ano, kapatid? may mangyayari bang maganda? Yung ganoon. Oo. Mga kapatid, no? Ang Alam naman prompting natin. ng banal na espiritu ay mag-uugnay sa atin na may benepisyo ang paglilingkod sa ating Because God Panginoon. is a rewarder. Unang-uno, we know that God, by His abundant grace, rewards those who faithfully work for Him with blessings to provide for their needs. Deuteronomy, basahin niyo yan, Deuteronomy 8:18. 8:18. Long life, meron ding binigay, Psalm 91:16. Healing of the body and spirit, 1 Peter 2:24. And peace of heart, sa Philippians 4:6-7, and comfort in affliction, Psalms 119 verse 50, mga kapatid. Kaya 1 Corinthians 15. Kaya pagdating sa 1 Corinthians 15:58, Okay, this is a very good encouragement for all of us na Oo. tayo pong lahat na, kumikilos at gumagawa. Kapatid, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sa English version, nakasulat nga dito, nothing that you do, see, for the Lord's service is ever useless. Ito isang magandang panuntunan natin sa ating buhay upang tayo ay makapagpatuloy sa ating gawain. tandaan po natin yung scripture, 1 Corinthians 15:58. po yan, 58. Kaya mahalaga po ang pagpapahayag talaga ng Ebanghelyo, ng magandang balita. At mahalaga, mga kapatid, ipaalam natin sa maraming mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos. You know, expanding the kingdom of God is very often, they are understood na magkapareho yung preaching of the gospel tsaka expansion of the kingdom. But what is important is ang salita ng Diyos ay nakapagbibigay sa atin ng kaligtasan. May kapangyarihan. Oo, in Romans 1:18, the Word of God is God's power to save. Oo. Sa- Ibig sabihin, it allows more people to experience God's grace,
God's love, God's saving and transformative power, mga kapatid. Oo, may And sa kapangyarihan. katapusan, leading to eternal life and fulfilling God's purpose for the world, mga Amen. kapatid. So, makapangyarihan po mga kapatid ang salita ng Diyos. Kaya ito po ay napakahalaga sa buhay natin. Napakabiyaya, napakalaking biyaya ang binigay ng Diyos na tayong lahat ngayon ay nag-aaral ng kanyang mga banal na salita. And again, thank you Lord. Palagi, araw-araw, meron kaming study of the Word of God. So sa atin, tayo on our own, pagkatapos natin mapakinggan ang mga pag-aaral online or personal, face-to-face, di ba? Mag-aral, personal study. Mahalaga din yan mga kapatid upang tayo po ay lumalim pa at lalo pa nating maunawaan ang kalalagayan natin at buhay natin sa ilalim ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya ang mahalaga po ang Kingdom of God. There is a transformation of the heart and the mind. You see, it's a way of believing and living in preparation for eternity. And again, we say sanctification can only happen in the kingdom of God. So, if we are a believer of Christ, if we are a follower of our Lord Jesus Christ, remember, our citizenship is no longer of this world. We are now citizens of heaven. So, the kingdom of God refers to God's reign on earth, and consequently, the kingdom of God is in our hearts. Again, pinapaalala natin, see, we have responsibilities in the kingdom of God. Just as God has translated us from the kingdom of the enemy to the kingdom of God, from sinful living to godly living. Mga kapatid, makiisa tayo. Let's cooperate sa gawain o mission ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya yung mga believers, we are called to be workers in God's kingdom. Tinawag itong mga mananampalataya, mga manggagawa sa kaharian ng Diyos. Kaya makipagtulungan tayo mga kapatid. Alam niyo, ang dami pang mga tao, kaya yung binasa natin kanina, nakita nga ni Lord Jesus, ano kawawa ang mga tao. They are like sheep without a shepherd, lupay-pay. Ang dami ng mga may sakit. Ang dami ng mga nagugutom. Panahon pa ito ni Lord Jesus, ha? Pero makikita mo, kung ano yung nangyari noon, nagaganap ngayon, mga kapatid, at higit pa. Higit dahil pa, kasi, mas maraming tao Tama. ngayon. Kaysa nung kapanahon na ni Jesus Christ, ang dami-dami na, billions and billions of mga tao na ngayon. So, kita natin, maaaring tayo, maganda ang buhay, may mga ibang tao, maalwan ang kanilang buhay, di ba? Nandoon na materially, masagana ang kanilang buhay. Pero alam niyo kapatid, marami pa rin mga tao ang nangangailangan. Not only spiritually, physically, sa kanilang body, soul, and spirit. That's why we have to learn compassion to those people who are in need. And so, we have to ask ourselves, am I ready? Na maglingkod sa ating Panginoon at tulungan ang maraming mga tao. Let us preach the gospel. People need the Lord Jesus is the answer. Sino ang tutulong sa atin? Where will our help come from? It will all come from the Lord. Jesus is the answer. That's why we are called to participate in building God's kingdom through evangelism and discipling others. Every believer has a role to perform using our God-given gifts and talents. That's why believers are called to spread the good news of salvation to everyone. See? Through words and actions. action. Makita sa ating uri ng buhay, makita sa ating pananalita, sa ating mga pagkilos, makita sa atin ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Okay. Kaya ang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos ay gumagawa ng tapat at masigasig na paglilingkod sa Diyos. Sapagkat itong ating pinaglilingkurang Diyos ay buhay at nagbibigay ng mga gantimpala sa mga tapat na hinirang. Galatia 6:9 hanggang 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng taktang panahon, tayo ay aani
kung hindi kayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay. No. And also we have to pray. Yes. Tinuro nga ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Let thy kingdom come. Let thy will be done on earth as it is in heaven. That's why we believers, we need to live righteous life, mga kapatid, loving God and serving other people. Believers must serve both in the church and in the marketplace. Kaya kung saan maraming tao, let's go. Halika, punta tayo, mag-preach tayo sa kanila. You know, sometimes we just don't realize it, you know. Pagpunta ka sa mga, lalo sa mga maraming tao, maraming lugar, makikita nyo yung nakita ni Lord Jesus during His time. Maraming tao, people are in great need. Well, alam mo, sabihan mo lang ang mga maraming tao, mahal ka ng Diyos. Malaking bagay na yun. Lahat ng tao kasi, minsan makita mo, paglalakad mo, pasasakay ka sa bus, pupunta ka sa tricycle, you know, going to different places with so many people, you're gonna see that people need the Lord. That's why kailangan po, napakahalaga po talaga, maibahagi natin ang salita na, maibahagi natin, maipaalam natin na mahal sila na ating Panginoon. So, we believers, we need to participate in God's work. Now, bakit? Now, may number one. We have given that many reasons why. Pero mayroong mga special categories na kung bakit kailangan tayong mag-participate. Important reasons, you see, kung bakit tayo kailangang makiisa, makilahok sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. You know why? Because we believers are children of God. Very important po yan, mga kapatid. So, bakit? See, because we are adopted into God's family sa pamamagitan ng pananampalataya. We have received Jesus Christ. We have faith in Him. We were forgiven. We accepted the death of our Lord Jesus Christ. See, we received the blood of Jesus that cleanses us from all our sins. We are now adopted children of God. Nasa John 1:12-13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging ang mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Now, Diyos. this passage na ating binasa, you see, well, yun, pinag-aralan na natin ito many times, sa totoo lang. Let's review, ha? Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Now, there are two conditions to becoming a child of God dito sa 1 John 1:12. See, unang-una, receive Jesus and believe Jesus. Kaya sa lahat ng mga tumanggap kay Jesus, sa lahat ng mga nanampalataya at naniniwala sa Kanya, He gave them the authority to become children of God. So, receiving Jesus is when Jesus offers Himself to you. See, nagpipreach tayo, pinapaalam natin ang kagandahang loob ni Jesus, ang Kanyang kamatayan. See, tinatanggap natin siya ngayon sa buhay natin for what He is, for what He has done. Jesus now becomes the Lord of our life, the Savior of our life. John 3:16. And remember this also, my dear people of God. If you are a child of God, your Father's interest is also your interest. Na kung ano ang will ng iyong Diyos Ama, sinusunod mo. At kaligayahan mo na sundin ang plano ng Diyos. Nakikiisa ka, God the Father. See, Ama, ano ang plano mo? Susunod ako. Turuan mo ako. Ano ang gagawin ko? And Jesus set the example of a true Son of God. Now, in the context of the Bible, Jesus Christ, as the Son of God, demonstrated an unwavering obedience to His Father, both in His earthly life and ministry, and ultimately hanggang sa kamatayan niya sa krus, nandoon ang kanyang pagsunod bilang anak ng Diyos. You see, example, naisip ko nga nung example nung inaaralan ko to. Di ba, merong mga businesses na kapag tumanda na yung mga owners, especially kung family business, yung mga anak na ang nagmamanage ng business kasi
Siyempre, nagkaedad na yung kanilang parents na owners. Pinag-aral yan, of course. Ngayon, bata pa sila. And even during that time na nag-aaral pa lang sila, they get themselves involved already in the family business. May training. Oo, ando doon na OJT. Meron, tumutulong na sila sa business ng kanilang ama. Hanggang sa nakapag-aral sila, natapos nila. As a matter of fact, sometimes ang kukunin pa nga nilang kurso ay related doon sa kanilang family business. So, what does it mean? Kung ano ang interest ng kanilang ama o magulang, yun din ang interest ng kanilang mga anak. See, these children, they respect and value their parents' interest and efforts for their family. It's not just about, andito kasi ako sa pamilyang ito, but rather, it's preserving family's interest for the good of everyone in the family. So, dito rin makita natin, take note, Jesus Christ, our Lord and Savior, as the Son of God. God has a plan. At ang plano ng Diyos to bring all creation back to Himself. And it also becomes the mission of our Lord Jesus Christ, even if He has to suffer and die. You see, His Father's interest became also Jesus' interest. Kaya yun din ang kanyang naging mission dito. Kaya nung nandirito si Lord Jesus, ano sabi niya? He is always proclaiming the kingdom of God. He keeps on saying, repent, 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 because the kingdom of God is near. So dito makikita natin, di ba? Ang sinabi ng Panginoon dito sa John 6:38 to 40. Sa 1, sa East, 38 hanggang 40. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang wag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So, makita natin, obedience is an important characteristic, complete submission. Pangunahing prinsipyo yan. Oo, complete submission to the will of God the Father. And during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ, ang theme ng kanyang mission is proclaiming the kingdom of God. So, alongside with our responsibilities as the children of God, we must participate, we must proclaim, and enlarge the kingdom of God to bring mankind back to God. Kaya mayroong mga Bible verses tayo dito, mga kapatid. Basahin natin yung ilan. Now, I want you to take down of this, ha? Kapag ka nag-aral kayo, balikan nyo ulit, ha? Para ma-review nyo ulit itong mga salitang ito. Yung John 4:34, sabi ni Jesus. Sinabi ng Panginoon, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. At sa John 6:38, yun nga, yung binasa mo kanina. Oo, yung kanina. O bumaba sa langit. Bumaba sa langit, oo. And dito sa John 5:30, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Okay. Sa John 8:29, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. I always do what pleases Him. So the obedience of Jesus was clearly seen on the cross. Nag-struggle siya, nahirapan siya, ngunit malinaw na ipinakita ni Lord Jesus ang kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Kaya sabi niya sa Luke 22:42, sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So nakikita natin, Jesus, our Lord Jesus is the great example as the Son of God. The Father's interest is also His interest. That's why believers are called the children of God
In Christ Jesus, we are all children of God through faith. Kaya in Galatians 3:26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Who is the true child of God? Ayan. Yeah, the true children of God are those who let God's Spirit lead them. Yan ang importante, mga kapatid. Hindi yung ating sariling karunungan, hindi yung sarili nating kaalaman, kundi yung Espiritu na inilagay ng Diyos para sa atin ang ating sundin. The Spirit that we receive is not a Spirit that makes us slaves again to fear, but the Spirit that we have makes us children of God, mga kapatid. Amen. Okay, basahin mo yung Romans 8:14-17. Sa Roma 8:14 hanggang 17, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung kayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalawalhatian. And you know, ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan over sin sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo ngayon ay adopted sons and daughters of our God. Ang Diyos ay mamaawain, mapagbigay, mapagmahal na Ama. At sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus Kristo, tayo ngayon ay nakatanggap ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang napakalaking biyaya. Tinatawag na tayo ngayong mga anak ng Diyos. Kaya yung kaharian ng Diyos, tayo ngayon ay nandirito. Naku kapatid, napakalaking biyaya. A life in the kingdom of God is a life of blessed life. Full of blessing, including miracles. You're gonna see miracles after miracles, favors upon favors. Yan po ang ating mararanasan natin. Kaya when the kingdom of God expands, kailangan po yan, mahalaga po yan. Maraming mga tao ang makakarinig ng salita ng ating Panginoon. Maraming mga tao ang makaka-experience ng pag-ibig ng Diyos. Maraming mga tao masisiyahan sa kanilang buhay. You see, great communities of people, of believers, you see, will be gathered together, honoring God, worshiping God, studying the Word of God. Mahalaga yan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, kapatid, we have a role to play. See, living in the kingdom of God is participating in the work of God, participating in the work of the kingdom of God. We have to live according to God's will, and the will of God is to bring mankind back to Himself. That's why we need to evangelize and disciple many people. You see, pahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan sa ating pahayag natin itong malaking biyayang ito na ibinigay sa atin ng ating Diyos. You know, there is so much work to be done, my dear people of God. Napakalawak po ng kaharian ng Diyos. God wants the Word of God to be preached to all the ends of the world. Mahalaga yan. So let's go places. Let's preach the gospel. Marami masasalubong ka kay kumari, kay kaibigan, kay pinsan, whoever it is. God loves these people to come back to Him. See, maski man ano ang kalalagayan niyang tao na yan, maaaring sabi mo, ay nako, yan ba, may kaligtasan ba yan? Tinan mo ugali niyan. Nako kapatid, gusto ng Diyos, makabalik din niya sa Kanya. Lahat ng bansa, lahat ng kultura, ang gusto ng Panginoon, tayo, makabalik tayong lahat sa Kanya. After all, we are created for heaven. See, we are not created for hell. Mankind was created for heaven. Kaya yan po ang plano ng ating Panginoon. Marami pa ho tayong gagawin, mga kapatid. Kung hindi man natin magampanan yung paghahayag, at may katandaan na tayo, you can contribute through love offering, and of course, no, para magamit na mga manggagawa sa paghayo. Sa paghayo. And very important pa,
kapatid, sa bagay, meron pa tayong mga members, may edad na, naku kapatid, kayo ngayon yung prayer warriors. Huwag mo sabihin hindi ka na magagamit ng Diyos. Napakahalaga ng panalangin para po sa ating lahat, para sa lahat ng mananampalataya, para sa lahat ng mga manggagawa, for all our ministers, our pastors, and pray for every country, pray for all peoples. Diba? Sabi sa atin ng Biblia, mga kapatid, mahalaga yan. See, para pagdating ng panahon ay maiharap tayo ng ating Panginoong Hesukristo as the bride sa ating Diyos Ama sa langit. Kaya yung commission ng ating Panginoon, preach the gospel to every creature. No, alam nyo, hindi ho ito magbabago. Ay patuloy ho ito, mga kapatid. Ito'y patuloy at patuloy at patuloy. We have been greatly blessed by God. With so many blessings, we are blessed materially, we are blessed spiritually, you see, we are blessed physically. Ay, totoo to ha, maraming mga dinala ng Diyos dito, nagkaroon ng healing. So, what are we going to do? Di ba, mga kapatid? We have to participate. Ngayon na tayo, pinaghaharian na tayo ng kaharian ng ating Panginoon. Let's participate. Manalangin tayo, Lord, what do you want me to do? Kapatid, may kaloob ka, binigyan ka ng talento ng Panginoon, ano yung kaloob mo? Gamitin mo. Kaya lang, alam mo ba? Kailangan alamin mo muna. And then, cooperate with God. The Lord will give you opportunities. Pray for it. The Lord will give you open opportunities para magamit mo yung kanyang kaloob na ibinigay niya sa iyo. Kaya manalangin tayo. Inaasahan po tayo ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay kikilos para maging masaya lahat. Pati ang puso ng Diyos, masaya. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. At babatiin natin ang mga may birthday ngayong araw na ito. April 4, 2025. Si Brother Nico Barrios. Anak ni Sister Maribik. At si Sister Fritz Lilo. At yung kanyang anak, si Sister Colleen Lilo and Sister Christina Gabiria. Uy, anak ni Brother Larry. Birthday. Brother Lar, birthday na anak mo. Glory to God. Happy birthday po sa inyong lahat. Have a great day. It's your birthday. Yeah, mga kapatid, may announcements tayo. Pareho. Purihin ang Panginoon. Yeah, Okay, itong ating ating, pinagagawa sa paggagawa. Mag-umpisa na yan sa Pulilan property. No? We encourage all of us to be a part of our church building sa new worship center natin sa Pulilan, Bulacan property. And then, we are all invited po na dalawin natin ang ating YouTube channel sa Compi Media. May mga bagong playlist po tayo doon, mostly mga songs po natin mula pa nung panahon ng ating Mami Ligaya hanggang sa mga GMJ new songs natin, mga kapatid. Okay. At meron tayong repeat new song of the week, Sino Makapaghihiwalay, composed by Sister Vera Amistoso. So marami po salamat sa Panginoon, my dear people of God. See, keep on praying and loving one another and love God most of all. All in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Pagsubok na
sa atin.